Hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, at the end of the day, no, na kay Trillanes pa rin mga minamahal, ang huling halakhak. Dahil pag-usapan natin, nakita ko kasi yung vlog ni Enzo Recto. Tapos maganda din naman talaga yung kanyang napiling talakayan, which is yung dalawang connected sa Duterte administration na talagang binalahura, 'di ba, ang batas sa bansang Pilipinas. Like parang pinasakamay nila ang batas. Tingnan nyo ngayon, nagtatago sa katotohanan. Anyway, yes, si Bantag, dating Bucor chief, at itong si Senator Ronald Bato de la Rosa na dating Bucor chief din at naging PNP chief at ngayon ay senador na nagtatago. Pag-usapan natin, sino nga ba talaga yung kanilang tinatakasan? Mga minamahal, yung proseso ba sa batas or ang katotohanan. So, parang may pattern, no? Pansinin ninyo, dati si Bantag, Bucor chief, 'di ba? Nagbabantay ng mga preso, ng mga nakakulong sa Bilibid. Ganon din yung ginagawa ni Bato. Pero tingnan ninyo, mga minamahal, may pattern, na nagtatago. Actually, sensitive issue to, kasi si Bantag up to this moment, hindi pa din natin alam kung saan nagtatago. Pero meron tayong nababalitaan na itong si Bantag ay nasa kanyang di umano'y tribo. 'Di ba? Pinoprotektahan ng kanyang mga kaalyado. Ngayon, alam naman natin na itong si Bato de la Rosa ay nagtatago din, abay baka posibleng sumama. Itong si Bato de la Rosa dito kay Bantag sa kanyang hidden tunnel. Kung meron man. Anyway, mga minamahal, unahin natin itong si Bantag. Sino nga ba si Bantag? Sa mga hindi nakakaalam, si Bantag po ay dating Bucor chief na involved sa napakalaking kontrobersiya. So, ano ba yung kontrobersiya na kanyang kinakaharap? Yung kaso di umano laban nga po dito kay Percy Lapid at iba pang mga usapin tungkol nga po dito sa New Bilibid Prison. So, according sa mga pahayag na ating nabalitaan, mga minamahal, mga otoridad, meron ng kaso, may investigasyon, may proseso. Pero, wala hanggang ngayon, parang nagiging mailap pa din ng hustisya. Kasi kung inosente, abay bakit ayaw harapin, 'di ba, ni Bantag ang mga kasong ipinupukol sa kanya. So, kung wala ka namang tinatago, ay bakit hindi mo na lang hayaan na magpakita ka at harapin yung mga sinasabi, 'di ba? Yung mga allegation tungkol sa iyo, 'di ba? Bakit hindi ka na lang magpakita at hayaan natin ang batas ang maglinis ng pangalan mo? Sino ba talaga ang tinatakasan mo? Ha? Yung batas ba? Yung katotohanan? Or baka natatakot lang na makulong. So, same din dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. So, si Bato ay isa sa pinakakilaladong tao sa panahon ni former President Duterte. Actually, kahit itong si Bantag, sobrang laking tao din yan. Biruin nyo, yung pakilala ni Digong dito kay Bantag, pumapatay daw ng mga Chinese. Diba? Talagang itinaas ni Digong ang kamay ni Bantag dito. Diba? Mga minamahal. Anyway, itong si Bato, ang dami ding naging trabaho niyan. Bago siya maging chief PNP, abay naging PNP ng Bucor yan. Tapos naging senador. Pero wala dahil masyadong malapastanganan, masyadong feeling, kala mo sa kanila ng kapangyarihan, the rest of the world, 'di ba? Talagang nilagay nila sa kamay ang batas. Ngayon na sila ay hinahanap na ng mga human rights groups, 'di ba? By nagtatago. Actually, wala pa namang warrant of arrest. Hindi pa naman klarado na mayroong warrant of arrest itong si former President Duterte. Itong si Senator Bato. Hindi pa naman klarado na mayroon siyang warrant. Pero meron tayong nabalitaan na mayroong warrant of arrest. Pero yung official record ng International Criminal Court, wala pa naman, mga minamahal, 'di ba? So, kailangan niyang linawin yung mga issue. 'Di ba?
Eh, tapos sumusweldo pa itong si Bato de la Rosa kahit hindi nagtatrabaho, 'di ba parang napaka-unfair. So, usap-usapan pa lang naman na meron kang sasagutin, Bato de la Rosa, dito nga po sa international community. Meron kang dapat linawin. Eh, paglilinaw lang ang gagawin mo pero dahil natatakot or baka merong gustong takasan, mga minamahal, hindi pa nga lumalabas yung warrant, abay umiilag na. Ayaw atang matulad kay Digong. So, kung ako yung tatanungin, kung malinis ka, bakit hindi mo gayahin si Dilima? 'Di ba? Harapin. Kung talaga nga namang may matapang ka na paninindigan at kaya mong patunayan na ikaw ay inosente. Pero ang nangyayari, mga minamahal, parang takot eh. 'Di ba? Dito tayo sa pinakamasakit na tanong. Kala ko ba make my day? Go ahead, Trillanes, make my day. Abay, bakit parang takot? 'Di ba? Nasaan ang tapang mo? Nasaan din ang prinsipyo mo? Nasaan yung sinasabi mong law and order? 'Di ba? Kasi ito yung masakit eh. Kapag ordinaryong Pilipino, mga minamahal, kulong. Oo. Pero kapag malalaking tao, biglang may tinatawag na due process. Biglang may tinatawag na legal consultation. May tinatawag na technicalities. Double standard ba yung atake? 'Di ba, mga minamahal? Ngayon, na nagtatago itong si Bato de la Rosa, isa lang yung ibig sabihin nun. It's either natatakot or baka gusto lang talagang tumakas sa batas. 'Di ba? So ngayon, kung tatanungin ata natin ngayon itong si Trillanes, siya na ata yung pinakamasayang tao sa buong mundo. Kasi yung taong pinagtawanan nila noon, minaliit, tinawag na asong ulul. 'Di ba? Ang dami pa, talagang pinapalabas nilang walang kredibilidad itong si Trillanes. Pero ngayon, sino ang natira? Sino ang huling halakhak? Kanino yung huling alas? 'Di ba? Sino ang humaharap? Sino ang lumalabas na consistent? Sino ang tila parang nagtatago? Makikita ninyo na si Bato nagtatago. Consistent si Trillanes. Humaharap si Trillanes, 'di ba? And sabi nga ng mga marami, hindi nila mahanapan ng butas si Trillanes. Pero ngayon, ang ginagawa nila noon kay Trillanes, humahanap sila ng butas pero hindi nila mahanapan, hanggang cyber libel lang, mga minamahal. Hanggang doon lang yung kaya nilang ikaso dito kay Trillanes. Pero yung mga plunder, bribery, wala talaga. Kasi wala namang ginawa si Trillanes. At aminin man natin sa hindi, mga minamahal, porsigido si Trillanes na malaman ng katotohanan. Talagang binubunyag niya ang katotohanan kahit siya pa ay mailagay, 'di ba? Sa medyo 50-50 na pagkakataon. So, minsan binansagan pa nga nilang makulit, paulit-ulit, pasaway itong si Trillanes. Pero tingnan ninyo, si Trillanes ang naging instrumento ng accountability, ng katotohanan. 'Di ba? Ngayon, ano bang mensahe natin sa taong bayan? So, this is not just about personalities, mga minamahal. This is all about justice, accountability, and fairness. Kung ordinaryong tao, 'di ba, mapapansin ninyo, huli agad, 'di ba? Yung mga may kapangyarihan, may privilege, parang ang unfair. 'Di ba? Kung totoong wala silang kasalanan, dapat harapin nila. Sumagot, bigyan nila ng linaw, bigyan nila ng diin. Dahil kung hindi, tulad ng sinasabi ng marami, abay baka naman hindi talaga takot, mga minamahal, sa kaso. Ang problema, baka takot sa katotohanan. Yun yung totoo, 'di ba? So, kayo, ano yung masasabi nyo dito? Anyway, ang ganda pala ng ng new setup natin, mga minamahal. Makikita nyo na dito na ako palaging magko-content kasi lumipat na po tayo. Yan. Boss. Diba? Walaan nyo kung kanino to. Alright. Mga minamahal, yun po. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.